Bilangguan ng lugar para sa pagbabagong buhay ng mga nagkasala sa batas at lipunan. Pero sa likod ng malamig na rehas, buhay na buhay daw ang mga iligal na kalakaran. Bakit nangyayari ang mga insidenteng ito? Malaking ingay ang nilikha ng balitang paglabas-masok ni dating Batangas Governor Antonio Leviste sa National Bilibid Prisons. Kayo before May 18? Billion Trees Program ating pag-usapan. Natulan ng 6 na taong pagkakakulong noong 2009 dahil sa pagpatay sa kanyang aide noong 2007. Pero kamakailan, siya'y namataan sa kanyang kondominium sa Makati. Wala pong may kinalaman sa aking paglabas ng araw na yon, kundi ang sarili ko. Ang pangyayaring ito, tila muling nagpatotoo sa mga dati pa'y alingasngas ng special treatment sa mga mayayamang preso. There is a positive finding nung panel na he was accorded VIP treatment. And all this time, since binigyan siya ng VIP treatment, si Mr. Leviste, sumobra naman siya. Inabuso niya in the sense na akala niya he has the license or the liberty to go out or to leave the premises anytime he wants. As I have repeatedly said, in such case, my legal opinion is there has to be criminal intent to escape. On his part, there is none. As shown by his activities, as shown by his demeanor, there is none. If ever there was mistake, there was error in judgment on his part. He went out on a perceived medical emergency. Bukod kay Leviste, isa pang high-profile inmate ang napapabalitang nakakalabas-masok sa loob ng bilibid ng walang pahintulot. Si Rolito Go, na nahatulan ng life imprisonment dahil sa pagpatay kay Eldon Maguan sa isang away trapiko noong 1991. Ayon kay Attorney Marlon Manuel ng Alternative Law Groups o ALG, malinaw na paglabag sa patakaran ng kulungan na makalabas ng compound. Yung living out program ng ating prison system ay pinapayagan na sa labas ka ng rehas. Hindi yun talaga nakikita natin na kulungan, pero nangangahulugan yon, limitado pa rin yung galaw mo. Hindi ka pwedeng makalabas ng prison compound kasi once lumabas ka ng prison compound, ibig sabihin tinakasan mo na. Hindi lang umano kaluwagan sa seguridad ang problema sa bilibid. Hayagan din daw ang pakikipagsabwatan ng mga opisyal ng Bureau of Corrections sa mga mayayamang preso. Alalahanin natin na ang paglabas ni Governor Leviste mula sa kulungan ay hindi nagawa dahil siya ay tumakas na umakyat siya ng pader o pumuslit siya mula doon sa gate. Hindi Talagang hayagan yung kanyang ginawang paglabas. Ibig sabihin, dahil hayagan ito at dahil hindi lang isang beses, hindi ito pwedeng mangyari nang walang kinalaman ang mga opisyal na dapat sana ay hindi puwapayag sa ganoong arrangement. The Department of Justice has already conducted fact-finding, and I have not yet read the result of the fact-finding. So hindi ko masabi kung ano yung nangyari doon sa suhulan na sinasabi. Ilang araw lang matapos pumutok ang issue ng VIP treatment sa mga preso, muli na namang nalagay sa alanganin ng NBP nang mahukay ang bangkay ng isang inmate sa loob mismo ng maximum security compound ng Bilibid. Kinilala ang biktima na si Brian Peña, 23 anyos, na di umano'y sinaksak ng kapwa inmate. Nag-text sa akin yung pamangkin ko, sabi niya patay na si Brian. Pero kasi gusto ko i-confirm lahat kung ano yun. Hindi pa ako naniwala. Tumawag lahat ng police station, tinawagan ko kung ano access number ng NBP. Sa isang barangay sa Olongapo City, inabutan kong nakaburol si Brian. Isang kinakalawang na yerong ipinormang kahon ang nagsilbi niyang kabaong. Sa isang punerarya raw malapit sa Bilibid, nagtungo ang pamilya para kunin ang kanyang mga labi. Wala dun sa puninarya niya yung bangkay ni Brian kasi mabaho na siya. Inilagay nila sa sementeryo. Ang sabi ko, bakit sa sementeryo nilagay? Natural, sabi niya, mabaho na, madidimanda ako. Ang sabi ko, sige, kukunin namin. Kumuha kayo ng letter doon sa loob, pero gabi na. Baka hindi niyo matapos yan. Hindi, may nakausap ako. Sabi, makukuha ko yan. Ayon sa Bilibid, sa gang war nag-ugat ang malagim na krimen, bagay na hindi raw dapat nakalusot sa mga piitan.
Kailangan talagang tingnan natin ano ba ang nagiging butas doon sa sistema ng pagbabantay sa ating mga preso. No? Para sa isang preso na mapatay ng kanyang kapwa preso at maibaon ng hindi nalalaman ng mga jail guards, ay napakalaking, napakalaking gap yan, no? Napakalaking butas yan doon sa security ng prison. Even in the past, nangyari na po rin yan. Ngayon, siguro ito yung po sa akin nga, sa nakikita ko, napakadaming dapat baguhin at dapat i-overhaul itong ating sistema ng prison. At isa nga po sa tinitignan ngayon dito, yung bill na ito, yung Modernization Act. Sa International Prison Standards, 6 na preso lang ang dapat binabantayan ng kada isang jail guard. Pero sa Bureau of Corrections, 32 ang binabantayan ng isang gwardya. Sa pinakahuling tala ng Bureau of Corrections, 19,320 na preso ang nakapit sa bilibid at nadaragdagan pa ito ng 5% kada taon. Hindi lang daw sa kaso ni Leviste at sa pagkamatay ni Brian Peña, masasalamin ang tila maluwag na seguridad sa bilibid. Dahil ang ilang iligal na kalakaran patuloy na nabubuhay sa loob ng ilang bilangguan. 15 taong gulang lang daw si William, hindi niya tunay na pangalan. Nang mapagutusan siya ng kanyang tiyuhin na magpasok ng droga sa loob ng bilibid. At sa 2 pang piitan sa Maynila na itinanggi niya ang pangalanan. Hindi naman ako masyadong kakapkawan talaga. Nakadikit yun sa katawan. Dinidikit sa katawan ko. Kasi pagbata, hindi naman pansinin. Nung nagpasok kami ron, nilalagay namin sa tinapay. Siyempre, yung tinapay, hindi naman kinakalkal yun. Nilalagay namin sa tinapay. Siyempre, yung tinapay, hindi naman kinakalkal yun. Hindi na raw siya nagdalawang isip na pasukin ang ilegal na hanap buhay. Lalo pat, hindi raw basta barya ang usapan sa ganitong transaksyon. Halimbawa sa isang bulto na ipapasok namin, 15. Kung mapapalabas namin yun ng 19, kung sabihin mo na ng 20, di may 5,000 kami sa isang bulto. Eh kung magpasok kami ron, 3, 4, ganyan. Pinakamataas na yung 5, pagka malakas na talaga. Pero sa isang linggo lang yun, isang beses lang sa isang linggo. Sa ngayon, may bago at mas madaling paraan na raw ng pagpupuslit ng droga sa loob ng piitan. At sangkot daw dito ang ilang mga jail guard. Sa lapas ng compound ng jail, doon na mismo kami sa labas nagkikita. Kung saan niya gusto kami magkita, doon. Papayag na magpapasok siya rin na wala siyang komisyon. Kailangan may komisyon din siya rin. Magkakaroon tayo ng isang plano para doon sa mga yung mga drug syndicates na nandito sa loob. So para sa gayon ay sabi nga natin ay at least we could curtail or totally eradicate the mga problem or somehow minimize. Bukod sa ilegal na droga, malaya rin namanong nabubuhay ang bentahan ng laman sa loob mismo ng ilang piitan. Si Grace, hindi niya tunay na pangalan, umaming labas-masok siya sa loob ng kulungan. Hindi para dumalaw sa kaanak, kundi para magalok ng panandaliang aliw. Miyembro ako dati sa Blue Book. So yung markado ko na nahuli dun sa pagbubugaw is nakulong siya. So kinontak niya ako na mas madali daw doon dahil malaki ang pera. Ayon pa sa kanya, hindi problema ang ilang bantay sa piitan dahil sila mismo alam ang inaalok niyang serbisyo. Siguro sa mga alam na empleyado doon, mga 4 or 5 na tao. Kasi minsan sila din naman yung nagpapapasok, lalo na may mga anniversary ng mga brigada. Papapasok sila ng mga gabi na magsushow doon sa loob. Posible po yun na halimbawa may mga prostitute na nakakapasok na kunyari pinakikita na meron silang madali pong kumuha kasi ng sinasabing marriage contract yan po patitignan din natin. Sa sunod-sunod na isyong kinakarap ng Bureau of Corrections itong mga nakarang linggo, malinaw na sistema raw at patas sa pamamalakad ang dapat na tutukan ng pamahalaan. Hindi lang sa bilibid, kundi sa iba pang mga piitan sa bansa. Ang dapat unang baguhin ay yung mga taong namumuno doon sa ating prison system. Kaugnay niyan, dapat tingnan, dapat magkaroon ng audit, no? Ano ba talaga ang audit in terms of security? Ano ba ang mga security systems in place? Audit in terms of contracts.
ano bang mga kontrata ang pinapasok ng ating mga prison officials? Sa pagkain ba yan? O kahit na nga yung mga programa na pinapayagan sa loob ng prison? Dapat makita yan. At saan dyan ma-identify alin dyan ang nagkakaroon ng mga puwang para sa mga violations ng prison rules. At mula dyan ay unti-unti na ayusin ang ating prison system. Una-unang tinitignan natin ay sabi ko nga, nakita ko at nahihimig na rin siguro ni Secretary at narinig ko na rin yung paglilipat ng mga ibang prisoners natin sa mga penal farms. Atin po titignan din yan kasi napakadami na po ito, kailan dapat natin mabawasan. Nagkasalaman sa batas, bawat preso ay may karapatang dapat ay patas na naipatutupad. Pero kung mismo mga dapat na nagbabantay ang sumusuway sa patakaran at sistema, patuloy silang mapipiit sa rehas ng pananamantala at kawalang hustisya. Ako si Jig Manica at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Wala pong may kinalaman sa aking paglabas ng araw na yon, kundi ang sarili ko.